Sorry guys. Medyo umilik na siya. Kaya hambog sa ba. Yes, Nana. Kantayin natin yun yung kanta ni Olivia. Ano nga ba yun? Little Pain. Little Pain. Nana. Alam niyo, hindi niyo alam yung ano. Hindi niyo alam to. Ang ganda na ito, guys. Kung nanonood kayo anime, tapos mahilig kayo sa music, panoonin niyo ito. Kahit hindi kayo mahilig sa music, maganda to. Nakatulog kayo? Grabe. Nakakahiya naman. De, joke lang. Sleep well, guys. Sige lang, tulog lang kayo. Tapos, ay natutulog kayo, tap-tap kayo. Ay, mayroon tuloy. Sumabay tuloy sa akin si Olivia. Ayun, ganun siya. Ang kapitbahay nagising. Sorry, ayan. Trap nest. May hinan din na lang daw kayo, oh, sabi ni Vincent. Chares. Huwag ganon, huwag mang away. Ganda to. Sobrang, actually, sobrang dark for me. Hi! From Japan, I'm Sony. Hi! Konbanwa! Travel to the moon. Kimi wa nabi yume o toku誰もいない星の光操りながらつくような夢忘れた笑顔きっと二人なら取り戻す気づいて I'm here waiting for you 今と一年笑い合っても I'm here waiting for you 叫び続けてきっとここからは次へと分かってるあの頃の私目を忘れに No need to cry 今はおはゆですねもうそろそろ7時の朝ですああそうですよねそうですよねそうですよねそうですよねそうですよねそうですよねそうですよね君は遠いそれは思い出の中のこと声が聞こえる縄たる小さな痛みせ愛しくて見つめて I'm here waiting for you 風に吹かれ一人迷っての I'm here waiting for you 空へ見上げてずっと心は手をhindi ko mabasa あの頃の君が振り返るまで No need to cry hindi ko mabasa ano ba yan? Sorry pero I like to cover this song it's very nice This on the dream tickler in the constant moment. Listen closer, listen better.
get to it there. I'm here waiting for you. 今とは違う未来があっても I'm here waiting for you. 叫び続けてきっと僕らはジョガルへとをたぐってるあの頃の私目を覚ます You need no need to cry Listen closely. Thank you, Sunny O, and thank you, Wings ba ito? Paano ito? 365. Hey everyone, in this video... Yarn, thank you so much. 365 ba tayo? Sige. Yes, sige. Wait lang ah. Yan. Yan, sige. Let's try. Higato ah. Yeah. Tumingin sa langit ng umaga sa araw kung tawagin ay ngayon umaasang malalagpasan ng may ngiti tahimik na hinihiling kung minsan pumapatag ang ulan ngunit buhay umapaw ano? Nawala ako. Bukas pagsisipagan ko pangarap na kingin na asa may isang pangako na malaya nagagawa lahat aking inanais ito ang take two daw, take two gusto nila take two wait lang may mellow hanapin ko nga slow version tingala sa'yo di mabisa parang wala ayun lang talaga lumalabas na December Avenue Aeroplanong Papel try ko nga ito parang wait lang ah ito parang ang pangit parang hindi maganda. Ay, sorry, hindi naman pangit ha. Hindi pangit. Pero, I mean, maganda yung instrumental. Pero, hindi siya fit for pagkakanta. Ano ba itong sinasabi ko? Try natin. Oo, parang... May nailig. Papa ko yun, guys. Sorry. Ay, meron tuloy. Ano ba yan? Sinabayan na ako. Thank you, Ate Sheki. Sinabayan niya ako. Ayan, sana may minus 1. Konti lang pala yung minus 1 neto. Sana lang, guys. Tumingin sa langit ng umaga sa araw kung tawagin ay ngayon umaasang malalagpasan ng may ngiti tahimik na hinihiling kung minsan pumapatag ang ulan ngunit luhay umaapaw mga araw na di umayon sa tingkano bukas pagsisipagan ko
aking inaasa. May isang pangako na malaya, nagagawa lahat aking ninanais. Ito ang aking hangarin. Buhay ay eroplanong papel, dalang pangarap, ito'y lumilipad. Kasabay ng pag-ihip ng hangin, patuloy sa pagsulong. Sa halip niya'y tanalayo, kung saan to naglakbay at kung saan man mapadpad. Ito ang masikip na mahalaga, tibok ng puso ang gabay. 365 araw. Walang kupas. Pagkataong makita ang bituin, hanggang tabing halos walang makita. Kahit nawawalan na ng pag-asa, nakahanap ng sandigan sa iyong pinagdadaanan. Umahang sandinanag. Ano ba yan? Nawala na naman ako. Di mo lang napansin ang kabutihan ng mga tao sa paligid. Buhay ay eroplanong papel, dalang pag-ibig, ito'y lumilipad. Magtiwala sa sarili at ika'y umayo, lahat titingala sa'yo. Di man dihasa sa mga darating, bigla kong namaya, yan ako'y namayagpag na. Magbigyan ng lakas ng luwad pag-asa, tayo'y magsama't magsaya. 365 araw. Eroplanong papel, dalang pangarap, ito'y lumilipad. Kasabay ang pag-ihip ng langit, patuloy sa pagsulong. Sa halip niya'y tanalayo, kung saan to naglakbay at kung saan man mapadpad. Ito ang masikip na mahalaga, tibok ng puso ang gabay. 365 araw. Sige, lumipad ka, subok kang lumipad. Sige, lumipad ka, subok kang lumipad. Sige, lumipad ka, subok kang lumipad. Grabe, nadadala ako guys na mag second voice actually, kaya nawawala ako. Anyway, na-miss ko sa Spotify to. Nga actually, YouTube na lang meron ngayon. Gcash na lang po. Grabe yung Gcash. Yun. Tumingin sa langit ng umagas. Grabe siya. You can gift naman din through this live. Para naman, aray ko, tumaas din ang ating popular. Wow! Nag 100k na siya! Thank you so much, everyone! Sa mga nagla-like, nagta-tap-tap. Tap. Pero thank you so much, I'm Tony, for watching. Sige, lagi kang manood ng live ko. Wow! Para dumami na ang ating recruits. So, there. Buhay pa ba kayo? Yun, sorry.
Tulog na yung dad ko. Nintay niya kasi ako eh. Pero ganyan lang talaga siya, guys. Kaya huwag kayong mag-alala. He loves sleeping. Kakaloka. Yon, nakatulog na ako ulit kanina. So, ayun guys. Ano nang susunod nating kakantayin? Pero thank you so much for that. Actually, kung napansin nyo yung 365, Aeroplanong Papel, maganda siyang kantahin talaga pag pag may kasama. Yung pag solo kasi, I don't know, I don't feel it pag solo. Pero pag kasama yung pagkasama yung ibang members, ang ganda niya pakinggan. Syempre, ang daming levels, di ba? So, bagay siya sa Aki season. May nag-notif sa akin ng 4 a.m. Ano? Anong nag-notif ng 4 a.m.? Sorry, anong nag-notif ng 4 a.m.? Test live! Sorry, napindot ko yun. Patulog na kasi ako. Tapos, nag-check ako kasi meron dito sa TikTok na yung music label. Ayun ba yun? Yung topic. So, hindi ko siya ma-figure out kung saan kasi akala ko automatic siya na magiging music. Okay, thank you, Rin Ainama. Yan. Are you here? Are you from the Philippines or are you from Japan? Yon. So, yun lang. Parang, tinest ko na sabi ko, saan makikita? So, nag-chat GPT ako na parang, nagtatanong ako, paano ba maging music live yung live mo? Tapos sabi niya, yung pag pinindot mo sa live, sorry, matutulog na ako dun. Nakita niyo ba ako? Ayun, matutulog na kasi ako nun. So, nakaganyan ako. Tinitingnan ko kung paano yung music live. Pero hindi ko talaga mahanap sa phones. Parang sa live studio lang siya. Yun lang. Yun lang, guys. Sorry naman. Nabulabog ko ang inyong tulog or trabaho. So, anyway, thank you so much. Kailan ba tayo mag-e-end? Mag-e-end na din ba tayo? So, kasi natutulog na yung family ko. So, siguro matutulog na din ako. Ano yung last song natin? Wala, kababalik ko lang. Sorry na. Ayan. Gusto ko pa sana mag-live pero parang nakakasagabal na ako dito sa pamilya ko. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pause. 3, 2, 1. Boom. So actually guys, if you notice, hindi ako masyadong kumakanta ng mga ibang AKB songs, ganyan. So, I'm just very careful kasi may copyright pa rin kasi yun. So, hindi ko talaga masyadong kinakanta for copyright reason. So, I'm so sorry kung may mga request kayo, especially ng kanta ng AKB48 na hindi ko makanta. Kasi I'm very careful. Yes. Yun po. So, yeah, medyo strict ang mga bagay-bagay ngayon. But feeling ko Zoom meeting ito. Nakauwi na po. I love you, goodbye. Grabe naman yun. Sige, I love you, goodbye. Parang may pinagdadaanan kayo, guys. Ba't ganyan yung mga Yun yung mga nire-request yung kanta. Grabe yung Defying Gravity. Thank you so much, Chris. I love the animation. Defying Gravity kahit. By the way, napakinggan mo na ba yung song? Wait lang. Anong song?
Anong song muna yun? Follow up mo sa IG ko, sorry. Baka nakalimutan ko na. So guys, I love you, goodbye, but see you next time. Ay, thank you, Chris. Ay, na-miss kita, Chris. Ang tagal kitang hindi nakita sa live ko. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I always stay with you, but baby, that's not me. You need someone willing to give the heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. Oh, I can say that I'll be all you need, but that would be a lie. I know I'd only hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go, but deep in my heart I know this is the kindest thing to do. You need someone who'll be the one that I could never be, who'll give you something better than to love you'll find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a crime. I know I'd only hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you, goodbye. Learning someone when you love someone is the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you. Oh, I don't wanna leave you. Baby, your tears may up inside. I'll never be the one you need then. I love you. Goodbye. Baby, it's never gonna work out. I love you. Goodbye. Yarn. Thank you. Yes, regular holiday. No! I think ano siya, wait lang. Hindi siya regular holiday. December 30. But since it's a Sunday, depende naman sa company nyo. And, ayan, result date tomorrow. Ah, yes, it's a regular holiday. Ay, December 30 tuloy. November pa lang pala tomorrow, guys. Sorry. Bonifacio Day kasi tomorrow. Tapos, I think, merong circular. Kasi hindi ako nag-handle ng payroll ngayon. Yan. Pero ginawang non-working holiday yung December 1. Sa kainta lang pala, sorry. So, yun. Usually, pag Sunday nag-fall. So, wait lang, hindi pa. Oo, kasi Sunday ngayon pala, dapat ngayon. Nalilito na ako sa inyo, guys. Ano ba?
Kasi for me, hindi pa tapos yung November 29. So, kaya ako sinasabi na bukas is November 30. Kasi hindi pa ako natutulog. So, ginugulo niya. Yun lang. So, ayan guys. Thank you so much for your time. So, ganun yun. Pag di pa natutulog, hindi pa tapos yung araw. Charis. Ganun ako. Ewan ko. Tsaka hindi pa umaga. Pero gets ko naman by, paano ba to? As a matter of fact. Ganon. November 30 na ngayon. So, good morning everyone. And it's going to be, today is the last day of November. So, isang araw na lang, no? December na, which is the last month of 2025. So, I hope you guys, make the most out of your 2025. Ako nga ang dami kong goals for 2025, pero wala talagang natupad. I swear, wala talagang natupad. So, I hope that you don't put pressure on yourself. Yung ginawa niyong goal for the whole year, imposible yun na ma-achieve nyo for the whole month. Kaya wag kayong don't be too harsh on yourself, pushing yourself to achieve your supposed goal for the whole 2025 to be achieved for the last month. So, wag yung gawin yun kasi may mga ganun eh. Ganun din ako dati. So, we have a long way to go. We have 2026. So, don't pressure yourself into doing something na you wanted to do for so long for the last month. So, yun lang. Enjoy. That's why we have December as holiday season. No, it's meant for us to celebrate whatever we've achieved, may it be little or big, for the whole year. It's a season and it's a time for us to finally make time with our family, with ourselves, whatever you want, hindi para i-pressure ang sarili, guys. So, don't be the Grinch. Orientation po ba to? Ano lang, I know that you have friends, I know that you know this, but it's still different when someone else, verbalize it for you. So I hope that I help you guys, ground yourself into welcoming the last month of the year. And enjoy life. Yan to po ba sinasabi ng HR pag nababalak ako mag-resign? Yes. Well, that's true. Totoo yun na maraming nagre-resign pag December kasi we have this mentality na the new year is a new life. Well, in fact, no. Yung difference ng 2025 sa 2026 is just 1 day, 1 hour, which is similar ng difference ng November 29 to November 30. So, don't be confused by that and don't, yes, it's just a calendar. It's just another day. But, of course, it's also a positive thing to think na you'll be given a whole new year for you to start over. So, manage your thoughts as long as it doesn't, give you negative thoughts, diba? AWOL daw after 13th month. Uy, nag-AWOL ako, guys. Uy, I'm not proud of it, but naranasan ko na mag-AWOL, so don't do that, okay? So, New Year's resolution na naman na di na naman nagagawa yun. So, it's okay to set goals, but don't pressure yourself. Make a realistic goals. And what's important is not achieving the goal. The important thing is the process in achieving the goal. Kasi, ano yan ano bang tawag dito? Paano ba to? Usually yung goal kasi hindi naman yan natutupad. Ganon. In my experience. But there will be a lot of things in the process
that can lead you to another better goals or another path that will give you a whole new opportunity. So sticking to the goal sometimes is also not good. So I'm just saying na be open to opportunities, to possibilities. Don't be blinded by your own goals. Yan na. Yun lang. Ang dami sinasabi. Na-scam kayo ng accounting kapag January na binigay. That's true. So, dapat before December 2025 binibigay yung 13th month pay, guys. December 24 pala. So, ayun lang. Thank you so much for everything, guys. And thank you for being part of my 2025. Hindi pa nga eh, di ba? Pero I'm just so excited for a whole new era. I will call it era rather than year because everyone is on board of starting new things. So, okay. Sama na lang ako sa inyo. Dami sinasabi. The goal is the host of Going Bulili. I have a goal but not to me. Yan. Kailangan ko ba ng HR kapag nagtinda ako ng palamig? Bakit? Ano ba naman to? Hindi. What's the function of HR ba? HR is to manage human resource. Kaya nga siya HR. So, kung nagtitinda ka ng palamig at meron kang mga trabahador at kailangan yung sumunod sa mga DOLE policies at kailangan yung gumawa ng sarili yung policies internally at i-implement yun, then kailangan mo na HR. Pero kung ikaw lang naman, you're your own HR, charis. Pag panggulo lilipat ako ng, lilipat ko New Year sa January 15, it's up to you. You have your own timeline. Pangulo! Ay, sorry, panggulo kasi sinabi ko. Panggulo. Sorry na. Pwede bang isumbong ang HR sa HR? Yes, pwede. Kunwari may HR ba na expert sa payroll, ganun. Yes, ang dami kasing facets ng HR. So, merong end-to-end recruitment, merong compensation and benefits, merong training and development, merong employee engagement, employee relations, merong performance evaluation, meron na nga yung exit eh. Tapos, yun, marami. Merong, yun, madami talaga. Marami pa yun. Pero yun yung mga top main facets. So, pag malaki yung company or malaki yung size ng corporation or human resource, syempre may kanya-kanya yun. Pero ako, usually pag sumasali sa HR, lahat yun. Pag sa startup, maniniwala na talaga ako, HR ka, the way you advise people. Uy, di talaga siya naniniwala, pero it's up to you. Ang friendly ni HR Yana, pero nang tatanggal yan ng isang team. Uy, grabe kayo! Hindi ko yung desisyon. So, wag niyong awayin yung HR niyo kasi sila ay sumusunod lang sa nakakataas. Of course, there's a part na sila yung nagde-desisyon, but it's more of how to do it. And, but sometimes wala pa nga silang choice on how to do it. But, siguro, in my experience, ginagawan ko ng paraan para I manage the way on how to do things. Pero yung decision talaga usually nanggagaling sa taas. We can only give advice. Yan. HR din ba ako kapag tinanggal ko ipin ko? Grabe, ano yun? Hindi ko gets. Feeling ko aabot to ng 2 a.m. Ay, grabe. Pa-dispute po ng sahod ko, di pa din dumadating yung program allowance ko. Grabe, bakit? So, kung nakalagay sa contract mo or sa handbook nyo na ganito yung mga salary and kasama yung program allowance mo na i-release sa gantong date and hindi nila nagawa, yes, pwede ka talaga magreklamo. Sorry, ang dami niya kasi. Ang dami niyong tanong na na-OC ako na hindi ko sinasagot. Pasensya na. Yun lang. Pa-extend Yanner.
Underage by din ba? Yes, kasama siya sa compensation and benefits. Kasi it means yung compensation, yung salary, and then yung benefits, yung mga bukod dun sa salary. So, kasama yung timekeeping doon because it's data collection para ma-release yung sahod nyo. So, go lang. Gusto nga namin tumagal hanggang 3 a.m. Lagi ka po ba pumupunta sa Dole? I avoid it. Kasi yung pagdodole, marami ang process. So, hindi na dapat paabutin doon. Usually, nasa-settle na naman before magdole. Hopefully, masettle. Pero minsan, umaabot talaga doon. So, it's a bad thing pag umabot na doon. Hindi siya masaya. Ano kaya ang dynamic if HR and employee relationship? Ano yun? Hindi ko pa siya nararanasan. Wow! Wala pa naman. Kasi nga, sobrang, hindi ko alam. Bawal siguro. Kasi doon na talaga magkakaroon ng conflict of interest ng bongga-bongga. Sino po ba nagko-compute ng 13th month pay, accounting or HR? Oh, that's a good question. Pwede, both. Depende sa company nyo. Kasi, kaya naman namin, HR, mag-compute nun. Kasi, compute lang namin yung historical eh. So, walang bagong makukompute doon. Walang bagong number na mapoproduce. Bale, i-add lang namin lahat ng basic salary nyo na natanggap from January to December. Pero usually, yun yung kailangan sigurong i-validate ng accounting kasi nga kailangan siyang ma-release before December 24. Pero kung may pasok pa kayo from December 26 to December 31, then kailangan siyang parang i-compute. So, depende it varies kung ano yung magiging agreement. Kung, halimbawa, nag-absent kayo, i-deduct ba yun sa next salary, ganon. Kasi may computation yan. Parang i-add lahat and then i-divide sa 12. Ganon siya. Ano ba yan? Daming, nagtatanong. Buong branch di na-release yung last pay. Oh my God. Being an HR or being an idol. Grabe! Huy! Hindi, sa totoo lang guys, ang pagiging idol kasi, it's not only about performing, it's also being yourself. And a part of me is of course being an HR. And yun, so parang nauuna yung of course being an HR because that's a part of me na dinadala ko to be an idol. So pag pag pinili ko yung pagiging idol, tapos hindi na mali ba yung pagkakaisip ko na parang it's either I will just choose one. Parang ganun yung pagkakaisip ko. Pag nawala sa akin yung pagiging HR ko, parang hindi na ako si MNL48 Yana. Ganun lang. Diba? Sa late, house rule ba sinusunod o merong legal basis? Anong late? Late na ni-release? Kaya, legals. Kasi meron yung dole na policies. It's based on legals. So, mas matibay ang dole policies kesa sa internal. Liban na lang kung meron kayong union na merong collective bargaining agreement na tinatawag. So, pwedeng maging mas powerful kung may collective bargaining agreement. Kung alam niyo yun, pag late deduction kasi yun, aray mo, lipat ka na ibang company. Paano po mag-shift to HR? Uy, grabe naman. Na-inspire ka ba? Hindi ako nag-aral, guys, to be an HR. Ang major ko is interior design. So, natuto lang ako maging HR because I work in a Japanese company wherein I work under a CEO. And then, under ako ng training and development because I was an business English teacher. So, they got me as a business English teacher. And then, under ako ng training and development, which is under HR. So, nung wala akong masyadong ginagawa, sabi sa akin, tumulong kasi dun sa HR. So, dun na ako natuto.
Talagang isa-isa kong pinag-aralan and may mga bagay na biglang sabi, gawin mo to, gawin mo to. Kahit wala naman akong alam. Tapos dun ko lang siya inaral. Tapos nag-aral ako ng DOLE policies, ganyan sinaulo ko yung compensation and benefits ng SSS Pag-ibig PhilHealth, BIR, ganyan inaral ko din on my own. So if you want to shift kung paano maging HR, even if you study the different thing, you can. Yan lang. Ano mo si trabaho ng HR? Tumanggap ng reklamo. Huy! Yun. Bakit mo sinahire na HR is mga babae? Kasi mas empathetic sila, I guess. Kasi a huge part of being an HR is really talking, being the bridge between employee and employer. So, depende siguro sa nature of business. May mga nature of business na kailangan lalaki yung mga HR. Or hindi kailangan pala. Kasi non-discriminatory type. Like, mas effective kung lalaki, mas effective pag babae. Pero, siguro dahil sa demographics ng nag-aaral ng HR management, mas maraming nag-aaral na babae. Maybe that's why. Yun lang. Yes, HR namin lalaki. So, yun. Depende. Hindi. Pag bridge ka, naiipit ka. Charis. If magkakaroon ng HR na ang MNL, pwede po ba mag-apply? May background po ako CSR. Nakakatawa. Hindi ko alam, hindi ko rin alam kung paano po nag-hire. Power trippings daw pag lalaki. I don't think so. Hindi naman siguro. Pag ba nilagawan ko yung HR sa company namin, mataterminate ako. Hindi ko alam. Try mo. Hindi, joke lang. Depende kasi may mga may mga companies na bawal kang makipag-relationship kahit sa kapwa mo employees or within the company. So, siguro it could be grounds of termination because of that policy. Yes. Yan. If magkakaroon ng ayan. Grabe, ang cute kasi marami kayong interesado sa HR thing. Yan. Buti na babalance mo pagiging idol and HR. Hindi na nga eh. Pag late ka pumapasok. Nahihirapan ako guys. So actually, kasi bukod sa pagiging idol, of course, we have other things in the house, personal. So I really try to find a way na nagagawa ko pa rin yung craft ko and yung pagiging HR and pagiging idol. So honestly, it's if it takes for me to palipat-lipat ng company, I try to do it para lang ma-accommodate ko yung needs and then yung wants. Ba't ka po nag-English? Sorry, hindi, ang hirap na kaya. So actually, mas comfortable ako mag-English kaysa sa mag-Filipino. Kaya ko naman mag-Filipino lang straight din. Pero sobrang lalim din ako mag-Filipino, parang ganun. So, fun facts po, ngayon lang po siya naging active po talaga. Corporate English. Ano po ang Filipino ng HR? HR din. HR din. Maraming Filipino, maraming English words na walang pagsasalin, direct translation to Filipino. So, I think isa na yun. Kasi it's a universal term. So, kahit sa Korea, kahit sa Japan, HR is HR. Ngayon, go straight kere mo na. No, hindi ko pa kaya. Kasi yung Japanese company ko before is also yung role ko related sa English teaching and also communicating in English. So, hindi ko rin magamit yung Japanese ko. Ingat ka, Wani. Pwede, narinig ko na yung terminology na yun. Pero, the thing is, if you will use a terminology in a company, you have to make sure na lahat alam yun. Kaya I'm really against the abbreviation na unting tao lang nakakaintindi. Yung tipong bago ka sa company, tapos biglang sasabihin sa'yo, uy,
paggawa nitong CA, ganyan. Anong CA? Alam ba ng lahat yung CA na yan? Kasama niyo ba sa orientation na tinuro sa akin na dapat alam ko yung CA na yan? So, what more kung mga empleyado? Pag sinabi na, pumunta ka dun sa Ingat Kawani, hindi nila maintindihan yun kasi hindi nila alam yun. So, better use something na more universal. That's why we are using HR. It's not because we're not respecting the language, but the purpose is for everyone to understand what you are talking about. Use a simpler word. Ganon. HR, habilitation. Yes. Cash advance. Yan. Helicopter. Hello. Yamang tao. Yes. Yamang tao. Ang ganda ng mga naiisip nyo. Very good. Maayong gozaimasu. Arigathanks gozaimasu. Sorimasen. Yes. Punta ka sa Ingat Kawani. Magdala ka ng sulat ng pagre-resign. Diba? So, ang weird. You can't really use nowadays pure Filipino kasi Filipino is very flexible that you can combine other words and usually it's English. Taglish na tayo ngayon eh. Ano ba ang resign sa Tagalog? Pagsuko? Ang funny nyo. Hoy, 1:26 na. Baka naman gusto nyo nang tapusin to. Masyado raw tayong nagpasa ako. Yes. But actually, that's in a brighter side. Kasi ngayon naman, hindi na, diba? We just have the benefits. Although we have, the bad things din naman, the disadvantages, no? Pero, looking at the brighter side, it's the reason kung bakit maraming nag-i-invest sa atin, kahit na ang daming disasters dito sa Pilipinas na economically it's not efficient. Kung ako ay international company, and then alam ko na every month merong bagyo sa Pilipinas, may mga bulkan, ganyan. As an international investor, kahit sabihin mo, may plano ang isang bansa na maging ganito in the near future, maybe they care, but most of the time, they take it into consideration yung safety net ba, na parang, masyadong risky yan, ganyan. So, technically, hindi sila masyadong nag-invest sa mga ganong countries. With poor infrastructures and a lot of natural disasters. Pero dahil sa human resource natin, sa mga tao natin na magaling mag-English, because bata pa lang, ganito na tayo magsalita, may halo ng Ingles, kahit Filipino tayo, nakakaintindi tayo. Then we have an advantage, so we should be thankful for that as well. Yun lang. Milyon nawawala sa bawat traffic pa lang. Yes, ayun pa, isa. So, it's really hard because there's a long way to go for us to be efficient. Ginoo, ako po ay susuko na sa trabahong ito. Narito po ang aking liham ng pagsuko. Grabe, siyang tunay. Yan. Lipat na lang daw ang Vulcan. Ako po international. Oy! Nung na kapanahunan ko, personal department ang tawag siya. Oy! Yes! Na ko siya. Grabe, ang tagal na nun. Parang narinig ko pa yung personal department na yan. May narinig ako before, like nung nag-aaral ako. Ask ko lang, okay na migraine mo? Okay na naman siya. Actually, sa umaga ko, pag naiinitan talaga, sumasakit yung ulo ko. Ang AWOL translation, absence without official leave po. Nahalata edad ka dito. Okay, I will end in a minute na, guys. So, thank you so much. And it's very interesting that you guys are interested sa field ng HR. So, I think minsan, pag umaga, mag-try akong mag-live tungkol sa HR. So, if you have you want to ask for advices about HR things, yon pag-usapan natin about it. I think it's a nice thing,
hindi about, hindi tayo kakanta ganon. So, thank you so much for the time, everyone. So, have a good night and have a good weekend. So, we have Sunday tomorrow. Whatever your plans are, take care and enjoy. Relaxed, relax, have some fun. So, thank you. Thank you, everyone. We don't say goodbye. We just say, see ya, mata na. Yasumi nasai. Good night! Thank you so much nga pala sa mga nag-gift sa akin. Wow, naka 160 over 170 gifts ako. 27. I think umabot ako kanina around 18. Top 20. So, thank you so much. And also sa tap likes ng 124,000. Wow, ang dami oh. Considering na ilan lang tayo. Yan. Yun. Mas lalo nga dumami. Ano nangyari? Yan. So anyway, thank you so much. I'll try to live tomorrow again. Kasi nga gusto ko na maka 3 lives ako for this week na music. So thank you again. See ya! See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Yeah, panoorin niyo pang quad lips later. Bye! super makaka-discount po tayo dyan guys kapag dito po tayo sa live natin dyan guys. Nag-check out everybody. Ayan. Ayan guys, super discounted tayo today guys. Kaya talaga naman guys, no, habol nyo na agad dyan guys, no, dahil ilang minuto na lamang po tayo dyan guys. Ayan, para makapag-check out everybody, okay? Yes guys, ilang minuto na lamang po tayo dyan guys, para makapag-check out everyone. Ayan, just let me know lang everyone ha, kung may mga katanungan pa tayo dyan guys, or may mga clarifications pa po tayo dyan guys, okay? Ayan, go for the go na tayo dyan guys. Yes guys, go for the habol na agad tayo dito guys.